Hello mga ka-DIY, sa video na to magre-repair tayo ng dead set na flat screen. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano yung procedure sa pag-repair ng ganitong klaseng mga equipment or kahit ano. Ayan, unang-una gagawin natin yung plug. Ayan, ito yung plug nya. Ayan, ito yung plug nya. I-test natin yan hanggang dito. Ayan, hanggang dito sa mismo socket nya. Ayan. I-test natin yung continuity. Ayan, ginawa ni customer, nilagyan ng, ayan, nakita nyo yung fuse. Napakalaking ano nyan, heavy duty na fuse. Ayan, yan yung nilagay niya ni customer. Ayan, pag ganito kalaking nilagay nyo, ibis na may repair yung TV yung gagawin natin, minsan may pagkakataon na lalong lumalala dahil sa fuse na ginagawa. Ayan, katulad yan, ang laki ng fuse. Hindi naman fuse yan, wire po yan, wire na ginamper. Ayan, imbis na ipatingin or ilagyan ng original na fuse niya na nakalagay kung ano yung amperahe niya, nilalagyan ng ibang fuse para mangyayari niya, mapapersa po yung mismong IC niya kung sakali may talagang may problema o may short circuit, lalong lalala yung problema. Ayan, i-check natin yung continuity. Ayan. Ayan. Kabilaan po yan. Ngayon, dahil okay na yan, okay po yan, tapos wala pa rin standby, doon tayo magkakalas ng mismong board. Ito na po yung mismong board nya. Yan, tatanggalin muna natin itong mismong TV. Ngayon, ang una natin gagawin is i-check natin. Yan, tatanggalin muna natin yung clip. Tatarin natin. Dahil na-test naman natin na okay, ibig sabihin na yung kuryente, once na tinesting natin dito, sa rad nya, kailangan makarating siya dito sa diode. Ito yun, bridge type diode. Yan, pag nakarating siya dyan, kailangan makarating siya dito sa mismong capacitor. Ngayon, sa ating pag-testing, wala namang short circuit. Kaya gagawin natin, lalagyan natin ng AC. Yan. Yan, dahil dumaan sa circuit na yung ating pyesa, magsiset tayo sa 250 volts. I-check lang natin kung may supply yung ating capacitor. Yan. Pag nag-test kayo ito, makikita, silipin nyo yung ilalim. Makikita nyo naman kung nasan yung capacitor yan. Hindi ko iangat-angat dahil naka-live tayo. Live wire. May posible din na magkaroon ng electric shock or magkaroon ng short circuit. Hindi natin iaangat yung board. Ayan. Sisilipin nyo yung kung saan nakalagay yung capacitor. Ayan. Ayan. Yan. Sa reading natin, umaandar yung ating supply. Ngayon, lilipat naman tayo dito sa ating capacitor. Titignan natin kung may voltaheng lumalabas. Ayan, may problema yung ating supply. Ayan. Ayan. Ito yung ating secondary. Ayan, kung makikita natin, ayan. Nilagay ko siya ulit sa capacitor sa secondary na ating chopper. Yan, dumaan sa capacitor, ay magtuloy. Yan. At gumaganon-ganon pa. Using policy, may problema yung mismong mga IC nito sa mismong power supply. Ngayon, ayun yung hahanapin natin. Ayan. Ayan,
Napagdesisyonan ko na lagyan ko na lang ng external power supply. Ayan. Kasi galing kay customer. Ayan, galing kay customer. Meron daw siyang adapter. Ayan, para hindi mapagastos ng malaki si customer, lalagyan ko ng panibagong power supply kasi yung power supply niya damage. Ayan, damage yung power supply niya, kaya mag-improvise tayo. Yan, i-trace nyo lang yung mismong regulator niya. Ito yung mismong diode niya. Yan, diode. Yan, kung ito-trace nyo yan, galing dito. Yan, dalawa yung supply niya. Tapos tignan nyo yung ating capacitor. Yan, walang ibang capacitor dito kung hindi ito. Kasi ito high voltage capacitor, 100 volts. Ito 16 volts, ibig sabihin 12 volts yung ating supply. Kaya ilalagay natin is 12 volts. Yan, try natin. Yan, try natin. Pero hanapin natin, testing natin. May problema yung ating secondary. Mukhang may short circuit. Hanapin natin. Yan, ito na po yung TV. Makakilap. Ayan, ito na po yung TV. Okay na po siya. Hindi ko na nalagyan ng supply pala. Kasi ang problema niya, short circuit sa secondary. Ayan, short circuit sa secondary. Nung nagtap ako ng supply, umusok yung capacitor at umusok din yung mismong isang resistor. Ayan, short circuit kasi yung mismong capacitor na maliit. Ayan, yun yung problema. Kaya nag-open na yun, umandar na siya. Okay na po yung unit natin. Okay na po yung unit niya. Ito po yung naging problema. Ayan, tagalin natin. Yan, ang naging problema niya ay ayun, yung part na yan, gari lang. Ayan, ito yung part na yan. Ayan, kung makikita nyo yan, yung part na yan, ayun yung naging problema niya. Ayan. Hindi ko na siya pinalitan ng pyesa. Ayan, pinausok ko siya kasi hindi makita yung problema niya. Hindi makita. Yan, ito na po siya. Ayan. Okay na po. Ayan, yun nga yung sinabi natin kanina. Ayan. Pag may nakita tayong shorted, tulad mayroon maganap na shorted, short circuit, lalo pag sa board ng mga flat screen, ang hirap kung maghanap. Ayan, hindi natin alam kung ano yung part ng shorted kahit angatin natin isa-isa. Ang problema pala niya yung gatuldok na capacitor, yun yung short circuit. Ayan, yung problema. Ayan, kaya yung dapat natin tignan mabuti kung ano yung mga dapat natin gawin. Ayan, dapat natin gawin para
Yun, yung isa na naging solusyon ko kasi yung ginagawa ko talaga, sinasadya ko siya talagang paputukin. Ayan, kaya meron tayong power supply na ganito, sinasadya ko yung paputukin kung may short circuit. Yan, papaputukin talaga natin kasi kung iisa-isahin natin yung mismong short circuit na pyesa, madudurog yung board, yung papangit lalo yung board, imbis na ma-repair, hindi ma-repair, hindi naman yan. Kaya lang 50-50 rin to. May pagkakataon na yung IC mismo umuusok. Ayan, ibig sabihin yung short circuit nang galing sa mismong IC. Ayan, may pagkakataon na ganun. Pag IC yung umusok, automatic hindi na natin mare-repair yun kasi mas magastos pang repairin yun kaysa palitan ng bagong unit or bumili ng panibagong board. Ayan, yun lang yung ano natin, yung ano sa TV na to. Ayan, sana may natutunan kayo sa simpleng tips na to. Ayun, susundin natin ng pag may short circuit tayo na hindi natin makita-kita. Ayan. Lalo yung magkarton TV, isa lang yung supply nito, 12 volts lang. 12 volts lang yung supply niya. Gumamit din tayo ng 12 volts na ganito. Kasi hindi pwede yung switching type na power supply kasi nag-off. Nag-off siya pag may overload na siya, nag-off ng kusa yung supply ng switching power supply, kaya gagamitin natin ito ng adapter type para pwersahin niya kung ano man yung nasusunog na yun. Ayan, basta tama po yung voltahe natin, hindi masusunog yung ating IC. Ayan, hindi masusunog yun. Nagkakaproblema lang yung IC kapag talagang sira ni IC. Ayan, pero kung mga short circuit lang na hindi natin makita, ayan, wala po yung remote nito kaya hindi natin makuha yung hindi natin matesting yung mismong TV niya. Okay na yung sounds, may sounds na okay na po lahat. Yan, gumamit tayo na extra power supply para mapaputukuhan yung problema niya. Yun lang po. Yan, maraming salamat po. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na! Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe!